Malaking problema ng Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games at Justin Brownlee official na out sa lineup at Coach Tim Cone as Gilas head coach at itong si Coach Reyes ang magiging assistant coach sa Asian Games. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Mas tumindi nga ang bakbakan sa quarterfinals ng FIBA World Cup mga ka-idol. At talaga namang kaabang-abang ang bawat tagpo ng bawat team mga ka-idol. At ilan nga sa mga PBA star at Gilas player ay nanood mga ka-idol ng quarterfinals ng FIBA World Cup at hindi rin naman nagpauli itong naturalized player natin at ating kababayan na si Justin Brownlee. At para naman sa next conference mga ka-idol o Commissioner's Cup na magsisimula na nga sa October 15 at yan nga gaganapin sa Smart Araneta Coliseum, iba't ibang rumors man ang naglabasan. Pero inaabangan ngayon ang 2023 PBA draft mga ka-idol na still open pa rin ang aplikasyon. Isa nga sa inaabang magpapadraft ay ang dating UAAP star player at B-League import na si Justin Baltasar. Nanilinaw nga na siya hindi makakasama ngayong PBA draft 2023 dahil may mga ilang priority pa siya mga ka-idol. At yan ngayon ang patuloy na paglalaro niya sa MPBL mga ka-idol. Sa darating ding Commissioner's Cup, isa rin sa inaabangan natin ay ang mga list ng imports mga ka-idol. Kung saan naabangan nga rin natin mga ka-idol kung sino-sino nga ba ang maaaring tumalo kay Justin Brownlee o Hollis Jefferson na mananatiling import ng kanilang team. Ngayon ang Magnolia Hotshots ay nagpakilala na kanilang malakas na imports at yan nga isang NBA caliber from Dallas Maverick na si Tyler B. Hindi naman nakakuha na ng imports ang Meralco Bulls na si Ferran Hunt nga mga ka-idol at naglaro nga ito sa New York Knicks. At ngayon nga mga ka-idol ay pinakilala na rin ng Blackwater Bossing ang kanilang imports at ito nga ay mula Puerto Rico, ang star player ng FIBA World Cup ng Puerto Rico na si Chris Ortiz. At bukod sa imports mga ka-idol, inaabangan din ang muling pagbabalik ng Bay Area Dragons na alam naman nating mas na-challenge ang PBA team kung kasali nga ang Bay Area Dragons. Ngunit sa kasamaang palad nga mga ka-idol ay biglang na-disband ang Bay Area Dragons at hindi na nga makakasama sa laro ng Commissioner's Cup. Para naman sa Gilas team natin mga ka-idol na talagang sumabak sa FIBA World Cup, hinangaan din talaga ang ating naturalized player at kababayan na si Jordan Clarkson na siya nga ang pangalawa sa overall top scorer mga ka-idol ng FIBA World Cup. Nasabi nga ni Jordan Clarkson, "I don't think that's my last performance in this jersey. I think I have more time. I can still hoop." Sa kabilang banda naman tayo ginulat ng Korean B-League imports na ating kababayan na si Renz Abando. Dahil in overall top 5 blockers, siya ang number 1 mga ka-idol. At take note, limited pa ang naging oras o minuto nitong si Renz Abando nung siya'y naglaro sa FIBA World Cup. Sa blocking category, halos lahat ng NBA players ay tinalo nitong si Renz Abando mga ka-idol. Yan naman ang ipinakita ng ating mga Gilas players, ngunit tayo nga mga ka-idol ay pumatak sa ika-24 place at tayo nga may pag-asa mga ka-idol para sa qualifying rounds ng Olympics sa 2024. Ngunit tila sa pagbibuild up nga ng Gilas Pilipinas, sabi nitong si Raj Kuturman, "For Gilas, it will be good if few players will go to Europe and pick up that kind of international experience and those kinds of tactical things. And then I'll think that Gilas will be ready to go for at least the top 16 teams in the world." At sa kabila din naman ng pambabash at pagdadaw ng ilan sa ating mga kababayan, sinagot ito ni Kai Soto na sabi nga niya, "People who never wore this Pilipinas jersey will never understand the difficulties, pressure, and the sacrifices we made. Hindi man tayo nakasungkit ng best team sa Asia mga ka-idol at nakapasok sa FIBA World Cup. Pero naniniwala tayo na in the future ay malaki nga at lalakas ang Gilas Pilipinas dahil sa mga bago at batang star player katulad na lang ni AJ Edu, Dwight Ramos, Renz Abando at Kai Soto na kapag nabigyan pa ng pagkakataon na makuha ang kanilang team up, tiyak mas magiging malakas ang Gilas Pilipinas. Sa ngayon nga mga ka-idol ay kasado na ang semifinals na kung titingnan nga natin ay maglalaban ang USA at Germany, gayon din naman ang Serbia kontra Canada. No, kung babalikan nga natin na naging mainit na laban ng Canada at Slovenia mga ka-idol, lalo nga ng Canada ang Slovenia sa score na 189 at naging best player of the game nga ay itong si Shai Gilgeous-Alexander
kung saan nakakuha nga siya ng 31 points, 10 rebounds. Sa kabilangan na ng mga booing mga ka-idol o ng bubu sa Canada kontra Slovenia at napakarami talagang sumusuporta sa Slovenia. Nagpakitang gilas din itong si Dillon Brooks mga ka-idol at isang NBA star din ito dahil meron siyang 14 points, 3 rebounds at 3 assists. Dahil na rin sa napakaraming booing or ng bubu sa Canada, mas pinatunayan nila na silang karapat-dapat kontra Slovenia para pumasok sa semifinals. Isa na rin talaga sa napakaraming suporta ng Slovenia ay nandyan ang number 1 NBA star na si Luka Doncic mga ka-idol. Kanilang ang pagkatalo at pagka-out nitong si Luka sa 4th quarter mga ka-idol. Sabi, I don't think it's fair. I think everybody knows what my frustration was. Playing for the national team, there's a lot of emotions. A lot of times, I can't control myself. I know I complain a lot, but this is, I don't think it's fair. Disappoint man itong si Luka sa kanilang pagkatalo, ngunit tila ikinatuwa naman niya ang napakaraming suporta na mula sa mga Pilipino. Sabi nga niya, I really appreciate the love. It's been amazing. So many fans support me. Tomorrow, we have another game, so hopefully we can get them the win. At hindi lamang ang laban ng Canada at Slovenia ang tila naging matindi. Gayon din naman ang laban ng Germany at Latvia mga ka-idol na alam naman natin isa sa pinakamalakas na team ay ang Latvia na kung ikukumpara nga ang kanilang performance sa Germany ay napakalayo mga ka-idol. Ngunit sa isang iglap nga'y tinalo sila ng Germany mga ka-idol sa 2-point score lamang na 81-79 mga ka-idol at naging best player of the game nga dyan. Itong si Franz Wagner na nakakuha ng 16 points, 8 rebounds. Sa kabilangan ng pagkatalo ng Latvia mga ka-idol, tila hindi naman napigilang aminin ni Artur Sagars na isa nga sa favorite niyang NBA player ay mula sa Germany at ito nga si Dennis Schroeder mga ka-idol. At para nga sa naging quarterfinals performance mga ka-idol, ang nanguna dyan itong si Shea Alexander ng Canada. May average point na 31 points, 10 rebounds at 4 assists. At sinundan niya ni Bogdan Bogdanovic ng Serbia na may 21 points, 4 rebounds at 3 assists. Gayun din naman ang USA na si Tyrese Halliburton na may 18 points, 4 rebounds at 5 assists. Andyan din si Mikal Bridges ng USA na may 24 points, 7 rebounds at 2 steals. At nandyan sa ikalimang pwesto itong si Filip Petrosov na may 17 points, 6 rebounds at 3 points. At yan nga ay star player din ng Serbia mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol, mas kapanapanabik ang magiging tagpo sa semifinals at kasado na nga ang magiging harapan. Gayun din naman mga ka-idol, pagdating sa Asian Games ay kasado na nga ang ating laro mga ka-idol. Kung saan ay nasa Group C nga ang Gilas Pilipinas sa Asian Games na kinabibilangan ng Jordan, Bahrain at Thailand. Magsisimula nga ang laban mga ka-idol sa September 26 kontra Bahrain mga ka-idol. At kamakailan nga inilabas na rin ang kumpletong lineup ng Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games. Kung titingnan nga natin ang lineup ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, 7 nga dyan ay ang mga naglaro sa FIBA World Cup. Nandyan itong si Kefi Rabena, Scottie Thompson, Arar Pogoy, Junmar Fajardo, CJ Perez, Japet Aguilar at Jamie Malonzo. At kung sino pa yung mga nag-stand out ng FIBA World Cup mga ka-idol ay siya pang mawawala sa lineup pagdating sa Asian Games. Katulad ni AJ Edu, Dwight Ramos, Renz Abando, Kai Soto at gayon din naman si Jordan Clarkson. At ilan nga sa padadagdag sa lineup, nandiyan itong si Chris Newsome, Calvin Optana, Brandon Rooser, Justin Brownlee at Andrew Kwame. Na sinasabi nga mga ka-idol na magiging head coach ay itong si Coach Chot Reyes pa rin. Hanggang ngayon nga hindi pa rin talaga malinaw mga ka-idol kung si Coach Chot Reyes pa rin ang magiging head coach. Sa kabilang banday, tila may mas malaking problema ang Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games dahil itong si Justin Brownlee nga mga ka-idol ay sinasabing hindi makakapaglaro at si Andrew Kwame lamang ang magiging naturalized player. The source who spoke on condition of anonymity said 35 years old Brownlee is not yet in playing condition to the point that kings doubt his availability for the Philippine Basketball Association Commissioner's Cup set to open on 15 October. He has not yet recovered, the source said. Andrew Kwame will be the only naturalized player available for the Asian Games. We don't even know if he will be fit to play in the coming PBA season. At yan nga'y tila totoo mga ka-idol na itong si Justin Brownlee ay hindi makakapaglaro sa Asian Games dahil nga katatapos lamang din ng kanyang operasyon at ngayon nagpapagaling pa rin itong si Justin Brownlee. Kung tuluyan na talagang hindi makakasama itong si Justin Brownlee mga ka-idol dahil malaki nga ang tsansa na hindi talaga makapaglaro itong si Justin Brownlee. Malaki nga ang magiging impact nito pagdating sa Gilas Pilipinas. Lalo pat mas magiging maganda nga ang team up kung itong si Justin Brownlee ay makakasama sa lineup. Isa pang malaking problema mga ka-idol na itong si Kefi Rabena ay hindi nga makakalaro din sa Asian Games. Nasabi nga niya, I really don't know. Hindi pa nga ako nakakapagsabi sa kahit anong desisyon sa kanila regarding my situation whether I play or not. Pero by the looks of our schedule right now,
I think it won't be able to play for the Asian Games. At isa pa rin talaga sa nakikita malaking problema ay kung sino nga ba magiging head coach ng Gilas Pilipinas na ayaw na nga ng sambayan ng Pilipino kay Coach Chot Reyes. Na sa kabila nga nito, marami nga nagsasuggest dahil magkasama naman itong si Coach Chot Reyes at Coach Tim Cone. Why not pagpalitin muna sila ng posisyon na itong si Coach Tim Cone na maging head coach at si Coach Chot Reyes ang magiging assistant coach. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sang-ayon ba kayo na itong si Coach Tim Cone na maging head coach ng Gilas Pilipinas at itong si Coach Chot Reyes pansamantalang maging assistant coach? At kung tuluyan na nga hindi makapaglaro itong si Justin Brownlee sa Asian Games, sino nga kaya ang karapat-dapat na makakuha pa na naturalized player na magiging katuang nitong si Anju Kwame sa darating na Asian Games nang sa ganun mas maging malakas ang line-up ng Gilas Pilipinas? Kung may makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.